Yo yo yo! What's up sa inyo mga padi? So for today's video is meron akong i-share sa inyo yung gamit nating rear suspension dito sa ating NMAX B2 na si Pepper. Bibigyan ko kayo ng feedback about dito sa ating suspension na Racing Boy S-Series na adjustable preload and rebound. At wala siyang baso mga padi. At ipakita ko sa inyo mamaya. Pupunta tayo sa Garden Villas dito sa amin. At sana open pa yung pinag-shoota natin doon. Doon tayo sa medyo tahimik. Yung feedback na to is mula nang nabili natin January 2026 up to ngayon, ano ba? August 1. At 7 months na natin siyang gamit. Kaya siguro makakapagbigay na ako ng feedback na tunay about dito sa ating rear suspension. Sa mga naghahanap ng suspension, no, na medyo tight yung budget nyo, is maire-recommend ko to na pwede nyong itry o pwede nyong subukan. Pero syempre, kwentuhan tayo. Kita-kits tayo doon sa spot na sinasabi ko. At medyo traffic dito sa LM. Let's go! Woo! Sana pwede pa pumasok yung motor. Ayun o, doon. Sa parang dead end. Dito tayo malimit na nag-shoot kasi wala masyadong tao dito. Mga tao lang dyan, mga nagpa-practice ng sayaw. Ayan o, patay. Ayan, may favorite spot. Medyo madahon lang pero it's all good. Ayan o. Aray ko. Walisin natin yung dahon. Wow! Sheesh! So mga padi, ito yung sinasabi ko sa inyo na suspension na 7 months na nating gamit. Ito yung Racing Boy S-Series para sa NMAX Aerox. And ang sukat ito ay 305. So standard size. And ayan, makikita nyo. Sariwan-sariwa pa, no? And sa kabila, ayan siya. So nilinis ko pa talaga yung motor, no? Kasi medyo nag-uulan ngayon. And para sobrang presentable nung ating suspension dahil gustong gusto ko tong suspension na to. So yun, una is appearance. Bali, ang pinagpilian ko nung bibili tayo ng suspension is etong S-Series, tapos meron din sa Race Power, tapos meron din sa TRC. Pero lahat ng tinitingnan ko is yung mga walang baso dahil mas okay sa akin o mas preferred ko nung time na yon na ang suspension na ikakabit natin kay Pepper is yung walang baso para malinis. So yan, ang pinaka nagustuhan ko sa appearance nito is yung kanyang kulay, which is silver chrome. Ayan o. So makintab yan. Then black. So sobrang simple lang. Ayan, makikita nyo mga padi. Ganyan yung itsura niya. So 'di ba? Simpleng-simple lang yung datingan. At bagay na bagay kahit anong kulay ng motor nyo. And yung isa pa na nagustuhan ko dito is mas mataba po itong Racing Boy S-Series kesa sa ating stock suspension. Medyo mataba siya. Mataba yung piston, mataba din tong kanyang body, botsog. At pag tinignan nyo sa likod, ayan, tanaw na tanaw mo siya na mataba. Ayan yung pinaka nagustuhan ko. So tanda ko pa noon mga padi dati bago ako bibili nito. Pag may nakikita ako sa kalsada na kasabay ko na ganito yung suspension na gamit, is sinahabol ko. Kasi titignan ko siya kung alam mo yan, parang i-visualize mo pag sa'yo nakakabit yun, bagay ba. Doon nagsimula yung cravings natin dito sa S-Series na suspension. Pinakauna natin, pinakatap natin is yung kanyang appearance kasi sobrang simple, sobrang pogi nga nung S-Series na suspension. And makikita nyo naman, talaga namang solid na solid, diba? And para siyang kawig siya ng BD series pero walang baso. Parang ganun yung tingin ko sa kanya, no? Ewan ko lang sa perspective ng ibang tao, pero sa atin is ganun yung tingin natin, para siyang BD series na walang baso. And dyan. At dun sa appearance naman mga padi, ang naging issue lang natin is kung mapapansin nyo, no, wala na yung sticker dito sa loob na kulay pula. Meron kasi yung sticker dito dyan sa loob na yan, na kulay red na Racing Boy. At kaya naman wala na yon is tinanggal na natin kasi kumupas na siya. So mabilis kumupas, no? Kasi malimit na arawan. Ang pinaka kumupas talaga dito is yung itong left side. Dito, kumupas yung kulay pula para naging maputlang pula. Kaya tinanggal na natin parehas. So, ayan yung naging resulta ng pagtanggal natin, no? Pero okay lang naman yung disenyo kasi pagtanggal natin is pantay pa rin yung kulay niya kahit na wala na yung sticker. So,
chrome pa rin, chrome na silver. Hindi ko alam kung chrome ba tawag dito o silver, pero pagpasensyahan nyo na. At yan yung kanyang naging itsura at mas naging simple, no, yung kanyang disenyo kasi silver and black na lang yung makikita mo. And yung mga buddy, pangalawa naman is pag-usapan natin yung kanyang performance, no. So ito pong si Racing Boy S Series is adjustable yung kanyang preload and adjustable yung kanyang rebound. So yung adjustment ng preload is nandito sa taas, mga buddy. Ayan, so ang setting natin dito, nagbe-base tayo sa preload kung ilang turns yung nakalabas dito sa kanyang mga thread. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 turns yung nakalabas sa atin, mga buddy, dito sa ating preload. Dito naman sa kanyang rebound, ang setting natin dyan, mga buddy, is from sagad ng kanan pabalik ng kaliwa 20 clicks. So total of 40 clicks tong kanyang preload. And yung setting natin is nasa kalahati lang. So 20. So kung magmula kayo sa kaliwa papuntang kanan, pwedeng gamitin nyo 20. And ang timbang natin is 68 kg. At ang OBR natin naman ay 58 or 55 kilograms. 8 turns sa ating preload, 8 turns yung nakalabas. Then dito sa ating rebound is 20. So kalahati, total of 40 clicks. Ito yung ipinapasok nyo dito sa kanyang pang-adjust para mapihit nyo. And ito naman is panluwag dito sa Allen na lock. So ang basis natin dyan, mga buddy, is itong Allen lock na to, itong Allen na tinetread is nakatapat siya doon sa pinaka bolt. May bolt yan sa taas na makikita nyo. And ayan yung palatandaan natin kung nakailang turns na tayo. So syempre kabilaan natin, ganyan yung ating settings. Ayan, nakatapat din siya doon sa ating bolt. Ayan, may tandayan dyan eh, para nakapag-uhit akong pa ganyan. Andyan yan nakatapat. So 8 turns din to. And syempre 20 clicks din. May maririnig naman kayong clicking sound dito pag ina-adjust nyo yung inyong rebound. So pagka medyo kargado kami, sample is pag yung magka-camping, meron kaming top box, tas puno din yung aming compartment. Ang ina-adjust ko na lang doon, mga buddy, is etong kanyang preload. So ginagawa nating 10 threads yung nakalabas. Pero pag mga pang araw-araw, pampasok sa trabaho, pan daily, ayan yung pinaka settings natin. So pakita ko yung kanyang play pagka kinakaldag natin. So ito yung clicking sound na sinasabi ko kanina. Ayan o. Ayan. Diba? Pogi. So pag pa kanan yung ikot natin, mga buddy, ayun yung mas mabagal yung balik ng kanyang canister pataas. Ayan o. Matagal siyang umangat. Pag pakaliwa naman, ayun yung mas mabilis na pag-angat. Kumbaga, ang setting natin is mula sa pinakasarado papunta sa pabukas. So mula H, sagad ng H pa kanan 20 clicks papunta ng smooth. So bilangin natin. Pero kahit saan naman kayo magsimula, kung sa sagad na S kayo magsimula, sagad na pakaliwa o sagad na pakanan, magkikita pa rin kayo sa gitna dahil yung setting natin is 20 clicks. So nasa kalahati. So kahit saan ka magsimula doon. So bilangin natin, sagad natin, balik natin sa dati niyang settings. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 18, 19, 20. So yan yung pinaka settings natin. So yun, mga buddy, no, base dun sa kanyang adjustment is nakuha naman natin agad yun, siguro mga 2 days or 3 days after nating maikabit to. Doon naman sa comfort niya, mga buddy, ang pinaka honest review ko dito is medyo matagtag siya. Siguro dahil sa kanyang disenyo na the word itself, no, Racing Boy, kahit anong i-adjust mo, and minsan talaga lalo pag bigla ang lubak, pag dalawa kami is bottom out siya dito
dito. Pero ang pinaka good naman doon is mangyayari lang naman yun, no? Pagka yung medyo malalim talaga na bako and nabigla tapos mabilis ka. Pero dito dati nung hindi ko pa nakukuha yung adjustment niya is lumulubog talaga siya lalo pag dalawa kami. Huwag nyo siyang i-compare sa stock dahil iba siya unang-una sa appearance. So binili ko talaga tong shock na to para sa yung kanyang forma. So yung performance niya is bonus na lang pero mas maganda siya sa mga cornering dahil matigas at na-adjust mo yung kanyang rebound. So makokontrol mo sa stock kasi hindi Dito kung pan daily is pwede na ipanglalamove din naman natin to dati sa mga biyahe natin. Sa presyo niya na 4,200 natin to nakuha noong January pero kanina tinignan ko sa Shopee is 3,700 na lang siya. And last mga buddy, para sa Racing Boy S series natin, ang kanyang quality and durability is wala akong masasabi dahil napakatibay. So sa kabila ng napakadaming bottom out na nangyari dito nung tinutono pa natin is wala pa naman siyang tagas. Ayan. And may nangyari sa akin kahindik-hindik dito nung bumabiyahe tayo ng Manila dati. So ang nangyari nun is yung kabila kong suspension, which is dito sa kaliwa, natanggal yung nut na kumakapit dito sa pinaka taas. So doon sa kabitan. So ang nangyari, umaalog yan. Tas nasa Maynila kami ng OBR and ang kasko pa siya nun kaya pala napaka-wiggle nung pauwi namin. Wala na pala siyang tornilyo dito sa loob. And yung mga rubber bushing na nakakonekta doon sa suspension, doon sa may bilog, meron kasi yung bilog doon sa taas. And meron yung mga rubber bushing. Natanggal na. And yung kabila naman, yung sa kanan is paluwa na. So kinabukasan na natin yung na-check. I mean, kunyari nangyari siya ngayon, kinabukasan pa natin nakita na wala na palang bushing. So ang alog nun mga padi, as in gumagalaw na to. Ang hinala ko pa ng mga padi, kala ko flat ako nun. Pero hindi ko alam, no, wala na palang tornilyo, wala na ring bushing itong isa nating suspension. So bali ang sumasalo lahat ng impact nun, pauwi tayo from Manila, papauwi ng Santa Rosa is itong nag-iisang shock na to, itong nasa kanan. After that incident mga padi, is kala ko napuwersa. Syempre mapupuwersa tong isa kasi siya na lang yung kumakapit Kala ko is magkakaroon ng leak o tagas. And luckily mga padi, no, walang nangyaring ganon. And firm na firm pa siya ngayon. Tuyong-tuyo pa. Ayan, no. Sa kabila, ganun din. So, ang diskarte ko dun sa walang bushing dun sa kabila is yung stock shock natin. Kinuha lang natin yung bushing nun, yung rubber bushing nung suspension. And kasya naman siya dito sa Racing Boy na S-Series. Kaya, sa quality and durability, puking ina, sobrang approved to. Ewan ko na lang, no? Kung may masasabi ka pa dun, sa kabila ng nangyaring insidenteng ganun. So, approved na approved sa akin yung Racing Boy. So kilala naman natin si Racing Boy na pagdating sa mga pyesa is talagang maaasahan mo at napakatibay. And napatunayan ko yon sa aking sariling karanasan. So thank you Lord, wala nangyari sa amin ni OBR. Lahat safe kami nakauwi. Mabait pa rin yung motor natin at syempre si GOD dahil ginabayan niya tayo sa pag-uwing yun. Grabe yun. Sobrang grabe yun. Hindi ako masyado nagbablog ng mga araw na yun kaya hindi ko na-post, pero sa Facebook natin is na-post natin yung pagpapalit natin ng kanyang rubber bushings. So yun mga padi, no, overall is syempre may re-recommend ko to sa inyo, tong suspension na to. Unang-una, gaya ng sinabi ko is napaka-pogi niya. Ayan, tingnan nyo naman yung tindig dun sa ating motorsiklo. Napaka-simple lang, di ba? At sa presyo niya na 4.2 natin siya nabili. Pero ngayon nagtingin ako 4K na lang itong kulay na to. Pero yung yellow and red is parang 3.8 or 3.780, something na ganun. At lagay ko na lang dyan yung link sa baba mga padi. Kung gusto nyo rin mag-check out doon sa pinagbilang ko na ito. Kasi sa lahat ng shop sa Shopee, siya na yung pinakamura na nagtitinda nitong suspension na to. Kaya kung naka-stock suspension ko pa rin, pwede mong i-check yung link dyan sa baba. Ilalagay ko dito at magpa-flash yan dyan sa screen. Try kong palabasin sa screen, no. At yan. Ayan nga pala yung ating NMAX B2 na 5 years old. So 2021 to. And 2026 na to. At magba-birthday na siya sa August. August kasi natin kinuha tong motor na to At ayun lang naman mga padi. Maraming salamat sa tumapos ng video. At syempre, na-miss ko kayo, no? Ay! Ano ba? Bata-bata, paano ka ginawa? Yun lang mga padi. At itatry natin na every week is meron tayong upload. At
pasensya na rin dahil hindi tayo masyadong makapag-review ng motorsiklo ngayon kasi wala tayong masyadong mahiraman. Kaya yun naman, kung ano lang yung ipagkaloob na mapahintulutan tayo mahiram ng mga unit sa mga susunod is ibablog natin yon. And itong NMAX natin, ikikwento ko din sa inyo mga buddy kung ano na yung kondisyon niya ngayon. Since ayan, ang ating odometer ay 58,000. Kikwento ko sa inyo, no? Kwentuhan tayo next time, next vlog na yun. So, yun lang naman lahat mga buddy. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Tanatomatic G. I'm out. Facebook, YouTube, TikTok. Sundan nyo ako doon. Yun lang. Babush!